Kinaiinggitan ka nila kahit wala namang dapat ikainggit. May mga pagkakataon sa buhay na mapapatanong ka sa sarili mo. Bakit parang may mga taong hindi ako gusto? Kahit wala naman akong ginagawang masama. Hindi ka mayaman. Hindi ka sikat. Hindi ka perpekto. Simple lang ang buhay mo. Pero may mga tao pa ring naiinggit sa'yo. Bakit? Dahil ang inggit, hindi lang tungkol sa pera o mga mamahaling gamit. Minsan, naiinggit ang tao sa mga bagay na hindi nabibili. Maaaring naiinggit sila sa kapayapaan ng isip mo. Habang sila ay puno ng stress at problema, ikaw ay marunong makontento sa kung anong meron ka. Hindi ka laging nakikipagkumpetensya. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat ng tao. At iyon ang bagay na mahirap makuha. Minsan naman, naiinggit sila sa ugali mo. Kahit maraming pagsubok ang dumating, nananatili kang mabait. Marunong kang gumalang, hindi ka mahilig makipag-away o manira ng kapwa. Sa panahon ngayon, bihira na ang taong may magandang puso. Kaya kahit hindi mo namamalayan, may mga taong gusto sana nilang maging katulad mo. May iba ring naiinggit sa relasyon mo sa pamilya. Hindi man kayo mayaman, pero nagtutulungan kayo. May pagmamahalan. May respeto. Maraming tao ang may pera pero kulang sa pagmamahal sa loob ng bahay. Kaya huwag mong isipin na wala kang dapat ipagpasalamat. May mga bagay kang mayroon na ipinagdarasal lang ng iba. May pagkakataon ding naiinggit sila dahil masaya ka kahit simple lang ang buhay mo. Habang ang iba ay naghahabol ng mamahaling gamit para sumaya, ikaw ay natutuwa na sa simpleng pagkain, simpleng lakad o simpleng kwentuhan kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang tunay na saya ay hindi nakabase sa presyo. Nasa pananaw ito ng tao. May mga taong hindi matanggap na mas masaya ka kaysa sa kanila kahit mas marami silang pera. At doon nagsisimula ang inggit. Pero tandaan mo, hindi lahat ng taong naiinggit ay aamin. May iba na sisiraan ka. May iba na laging hahanapan ng mali ang bawat ginagawa mo. May iba na kunwari ay kaibigan, pero kapag nakatalikod ka, ikaw ang pinag-uusapan. Hindi dahil may mali sa'yo, kundi dahil may laban silang hindi pa nila naaayos sa sarili nila. Kapag may taong laging ikinukumpara ang sarili nila sa iba, madali silang makaramdam ng inggit. At kung ikaw ang nakikita nilang mas panatag, mas masaya, o mas kontento, maaari kang maging target ng kanilang negatibong pagtingin. Kaya huwag mong sayangin ang oras mo sa kakaisip kung bakit may mga taong ayaw sa'yo. Hindi mo kontrolado ang nararamdaman nila. Ang kontrolado mo ay kung paano ka magpapatuloy. Patuloy kang maging mabuting tao. Patuloy kang magsikap. Patuloy kang maging mapagpakumbaba. Huwag mong baguhin ang ugali mo para lang matuwa ang mga taong ayaw namang maging masaya para sa'yo. Mas mahalaga ang malinis na konsensya kaysa sa papuri ng ibang tao. At tandaan, hindi lahat ng inggit ay dahil sa kung anong mayroon ka. Minsan, naiinggit sila dahil sa kung sino ka. Sa paraan ng pagharap mo sa buhay. Sa lakas ng loob mo. Sa kabutihan ng puso mo. At sa kakayahan mong ngumiti kahit maraming pinagdadaanan. Kaya sa halip na magalit sa mga naiinggit sa'yo, gamitin mo itong paalala na huwag kang maging katulad nila. Kapag may taong umaangat, matutong humanga, hindi mainggit. Kapag may taong nagtatagumpay, matutong magsaya para sa kanila. Dahil ang taong marunong maging masaya sa tagumpay ng iba ay mas nagkakaroon din ng kapayapaan sa sariling buhay. Hindi mo kailangang maging mayaman o sikat para kainggitan. Minsan, sapat na ang pagiging masaya, mabuti at kontento sa buhay. Kaya huwag mong hayaang baguhin ka ng inggit ng ibang tao. Mas piliin mong maging inspirasyon kaysa maging dahilan ng iyong pagbabago.